Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa ating depensa. F-22 Raptor stealth fighter jets ng Estados Unidos pumunta sa Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, paki-follow and like na rin ang aming Facebook page na nasa description na ang link. Nagsanib puwersa ang Philippine Air Force kasama ang United States Pacific Air Force para sa isang bilateral integration exercise na binansagan na Iron Blade exercise sa Pampanga at Cebu, ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Consuelo Castillo. Kasama sa naturang pagsasanay ang dalawang FA-50 fighter aircraft mula sa Philippine Air Force, dalawang US Air Force F-22 Raptor fighter aircraft at isang US Air Force C-130 Hercules transport aircraft. Nagsagawa ang mga ito ng formation flight sa pagitan ng Basa Air Base sa Pampanga at Brigadier General Benito N. Ebuan Air Base sa Mactan, Cebu nitong Biyernes. Maliban sa aerial maneuvers, nagbahagi din ang mga personnel ng Philippine Air Force at US Pacific Air Force ng kanilang kadalubhasaan na nakatutok sa flight operations at maintenance na ginanap sa Pampanga habang isinagawa naman ang cargo-related exchanges sa Mactan, Cebu. Ang Iron Blade exercise ay bahagi ng redeployment activities ng US Pacific Air Force at isa ang Pilipinas sa kanilang stopover points bago tumungo sa Kadena Air Base sa Japan. Kinundi na ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr. nitong Sabado ang mapanganib at mapanuksong aksyon ng People's Liberation Army Air Force ng China na hinaras ang isang Philippine aircraft na nagsasagawa ng maritime patrol sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ligtas na nakabalik ang NC-212I sa Clark Air Base sa Pampanga makalipas ang halos isang oras at walang nasaktan, sabi ni Bronner. Hindi tinukoy ng AFP ang uri o pagtatalaga ng sasakyang panghimpapawid ng PLA Air Force ang nagpaputok ng flares. Sinabi ni Bronner na nagdulot ito ng banta sa sasakyang panghimpapawid ng Philippine Air Force, at sa mga tripulante nito at nakagambala sa mga legal na operasyon ng paglipad sa loob ng soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas. Idinagdag niya na ang mga aksyon ng PLA Air Force ay muling lumabag sa internasyonal na batas at mga regulasyon na namamahala sa kaligtasan ng aviation. Ang insidente ay naiulat na sa Department of Foreign Affairs at iba pang kaukulang ahensya ng gobyerno. I-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.